Mag-lantern naman tayo dito sa Boracay, guys, and i-share namin sa inyo kung paano yung ginawa namin. So, pagdating nga namin dito sa may jetty port, pasok lang tayo dyan, and sa left side, nandun yung Southwest Tours. In-avail namin, guys, yung tig 450 pesos, good for 3 days, and only rides na. Masusulit nyo to, guys, kung magagala talaga kayo sa Boracay dahil sobrang dami nyong pwedeng puntahan. So, eto na yung mga card namin. Pwede nyo daw i-scan yung QR na yan para ma-detect nyo kung nasa na yung mga bus. Pagbaba namin ng port, nagamit na agad namin yung card namin papunta sa hotel na tutuluyan namin. So, yung card, guys, ma-activate na siya once magamit nyo na siya sa inyong first ride. Itatap lang nila yan, guys, and tatanungin nila kayo kung saan yung destination nyo. So, the next day nga is nag-lantern na kami and kita nyo naman ng aming family. Hindi naman halatang pinaghandaan talaga nila. Mula nga sa hotel namin is maglalakad lang kami palabas ng kalsada and pupunta lang kami dun sa may hantayan ng bus. So, sa may mga signage tayong ganito mag-aabang. At wala pang ilang minuto, guys, ay dumating na ang aming bus. Kita nyo naman, guys, sobrang dami namin, kaya instant puno agad yung bus. At dahil ayaw namin maghiwa-hiwalay, ayan, para kaming nasa LRT. Standing ovation ang mga bagets. Tanghali na kami nag-lantern, guys, pero kayo, choice nyo yun kung anong oras kayo magsisimula. Basta, guys, only rides na to. So, ang unang stop namin is yung sa Bulabog Island. Maganda din dito, guys, and super hangin. Ang aming mga titas, ayan, nahuling magsibaba. Mas malinaw yung tubig dito, guys, kumpara doon sa main beach ng Boracay. Dahil nga sobrang hangin dito maraming nagka-kite surfing or parachute surfing, kung ano man yung tawag dyan. Hindi ko rin naitanong, guys, yung rates nila. Paki-search nyo na lang. Nag-picture-picture nga lang pala kami dito, guys, and nagmukbang kami ng sea urchin or uni. Sobrang mura dito kay ate dahil 25 pesos lang siya kumpara doon sa front beach na 150 pesos each. So, after nga namin kumain at mag-picture-picture, sumakay kami ulit ng bus and syempre, standing ovation ulit ang mga bagets. Ang next destination naman namin is sa may New Coast, yung may keyhole. Nakasabay nga pala kaming lokal dito sa Boracay. So, after mga 10 minutes siguro, nandito na kami sa may New Coast. If pupunta kayo dito, guys, hanggang 5:30 lang daw yung ruta ng bus dito. Sobrang lakas din ng hangin, sobrang ganda ng view, napakalinaw ng tubig. Pero sobrang init din. Kaya wag niyong kalimutang maglagay ng sunblock o kaya naman magdala kayo ng payong. Hindi ko sure if pwede or bawal maligo dito kasi nag-picture-picture lang kami. Ayan, kung makikita nyo, wala tayong sisilungan, guys. Kaya ayan, magbabad tayo sa init. So, eto na nga yung sinasabi nilang keyhole and bawal tayong lumagpas doon sa tali. Syempre, for the picture-picture tayo. Oh, sana all, ang sweet. Ang dong yan ng mga figurowa. Syempre, after mag-picture-picture, sasakay ulit tayo ng hop on, hop off. Dito naman kami, guys, sa Puka at may nadaanan nga kami, guys, dito. Ang ganda ng nagbebenta ng pusit. Kita nyo naman, guys, kung paano siya pumaypay. Medyo pricey nga lang yung pusit dito pero nakarami ang aming pamilya. 50 pesos per stick yan. Meron din sila ditong tindang inihaw na mais at buko. Basta, guys, pagbaba nyo ng bus, makikita nyo to pag naglakad kayo. Food trip muna ang mga person bago pumunta ng beach. At dahil nga maliit lang ang mundo, nakita ni Tita Sherry ang kanyang old classmate. Kaya naman ang tig 25 na inihaw ay naging 20 na lang. Napakasarap ng inihaw ni classmate. Walang kalansa-lansa, walang masangsang na amoy, napakalinis. Napakasarap pa nung sausawan nila. At yung isaw, guys, napaka-perfect. Basta pag nagpunta kayo ng Puka, guys, wag niyong kalimutang dumaan sa ihawan. Tandaan niyo siya. Muntik na namin ma-sold out yung tinda niya as in. So, after kumain, may nadaanan kaming cute na tuta and then naglakad lang kami ng konti para makapunta na kami sa Puka Beach. Lakad lang kayo ng very light and makikita nyo na ang ganda ng Puka. Kung ayaw nyo ng malumot-lumot at malabong tubig, dito kayo sa Puka kahit maglangoy kayo ng maghapon. Maganda, masarap, masaya. At dito din ang perfect place para mag-crystal kayak. Kasi kita nyo naman, guys, crystal clear, di ba? At eto nga, guys, dito na rin kami nakakita ng nagbe-braid. And mas mura ang braids nila dito kaysa dun sa main beach. Ayaw nilang sabihin, guys, i-PM nyo na lang ako. Basta super mura lang siya. Bawal kasi daw sabihin yung price sa SOCMED, sabi. Ang cute, guys, di ba? If want nyo naman ng libre, hanapin nyo naman si Tita Jane. So, after ngang mag-braidan, ayan, sinimulan na niya bilog ang pagki-crystal kayak. Diyos ko po, 2 oras ata nagpapapicture. At syempre, guys, maya-maya lang ay nag-crystal kayak na rin kaming magjowa. Napakaganda talaga ng tubig dito. Kitang-kita nyo, guys,
blue siya or blue-green, di ba? At ang jowa nga guys ay nanginginig-ginig pa, natatakot ata. Pero eto yung resulta ng naging picture namin. Medyo lumalakas nga pala yung alon dito guys pag pahapon na, kaya naman ang mga lola and tita, ayan, mabuwal-buwal. So after mabuwal-buwal, nag-jogging pa nga si Lola Flor dito sa beach. Nakiyot ng takbo ni Lola. At syempre, magpapahuli ba naman yung tita naming pinaka-behave, pinaka-mahinhin, ang nag-iisang dalagang Pilipina. Napaka-sexy. At hindi pa nga doon nagtatapos dahil nag-TikTok pa nga ang mga person. Diba? Igiling-giling. And guys, maganda na rin palang magpaabot kayo dito ng sunset. Maganda ang view at makakapag-picture kayo ng maayos dito dahil hindi gaanong marami ang tao. And syempre, pinong-pino din yung sand nila dito. Kaya kung pupunta kayo ng Boracay, wag na wag yung palalampasin ang Puka Beach. Dahil ito ang the best of the best beach dito sa Boracay. Kaya ano pang iniintay nyo guys? Tara, Bora!